So yun mga ka-Streetwise 'no, actually nung nabasa ko po itong article po na 'to, may punto, eh. So ito po ngayon ang tanong natin at saka suggestion na rin po natin sa Quadcom. Bakit hindi po natin i-invite itong henchman ni Digong na si Vitaliano Aguirre? So kasi ito yung punto mga kababayan, eh. Kung si Rina Garma at saka si Leonardo ay napaamin po sa Quadcom kasi aminin naman natin na magagaling po mag-interrogate itong mga congressman po natin sa Quadcom. At kung may invite nga po itong si Aguirre, marami po itong ikakanta. Especially base po dito sa article, eh tinago po ni Aguirre yung libingan ng mga pinaganon po ng DDS, ng Davao Death Squad. So ito pakita ko sa inyo 'to 'no. Okay. So ito ay nabasa ko from Vera Files, okay? So sabi dito 'no, why did the Quadcom not summon Vitaliano Aguirre? So actually kasi nakilala lang natin si Vitaliano Aguirre kasi pinakulong niya si Leila de Lima. So akala ko ayun lang po talaga yung alam or ginawa ni Aguirre. Kasi parang 'di ba, parang hindi na siya ano, eh, hindi na siya hindi na po kasi relevant 'yun. Pero itong mga nakalagay po dito sa article na 'to, relevant po ito. So sabi dito, okey, sa second page 'no, sabi dito 'no, a henchman. So ano ba ibig sabihin ng henchman? Yung henchman po, ibig sabihin po nito is yung loyal na tagasunod. Parang ganyan, ganyan, eh. Oh, a henchman is more than an enabler. That was the role of Vitaliano Aguirre before and after became president. So sabi dito mga kababayan, hindi pa presidente itong si Digong. 'Di ba sa Davao pa lang, mayor pa lang si Digong sa Davao, eh tagasunod na po talaga ito ni Duterte, 'di ba? So sabi dito, 'di ba? And so correctly, the International Criminal Court included him in the complaint of mass murder against Aguirre filed in April 2017, and rightly so must be he indicted. So kasama pala si Aguirre, no? Kasama pala si Aguirre sa nakasuhan sa ICC. So una mga kababayan, no, si Aguirre pala ay, 'di ba? Ito in 1967, Aguirre entered the San Beda College of Law where he became classmates with Rodrigo Duterte. They also became fraternity brothers in Lex Talionis Fraternitas. Not everyone from San Beda become scoundrels, 'di ba? The school produced some of the best legal luminaries of the land. So ibig sabihin ng kababayan, 'di ba? 1967 pa lang mga ka-streetwise, magkaibigan na po itong si Aguirre at saka si Digong. So ganyan po sila ka-close. At tandaan natin mga kababayan, yung mga taong dikit po kay Duterte, eh mga psychopath po 'yan. Mga psychopath din po 'yan. So ito, continue natin, So sabi dito 'no, okey ito, ito dito ako nagulat, eh, okey. In 2009, De Lima as chair of the Commission of Human Rights conducted an investigation into Davao Death Squad killings. That investigation was a milestone, 'di ba? Some of the DDS hitmen has testified na, no, not Las Cañas and Matabato. There were others before them, 'di ba? The testimonies all pointed to a killing field where executions took place and where the dead were disposed in shallow graves. So ngayon mga kababayan 'no, meron na po palang noong 2009, okay. Nung 2009 pala mga ka-streetwise, nung, nag-imbestiga itong si Leila de Lima sa Davao, eh, meron palang mga miyembro po ng DDS nun na bumaliktad na po kay Digong. Hindi si Matobato, hindi po si Las Cañas, iba pa. So dito po tinuro po nila dito, yung libingan ng mga pinatigok nila sa Davao. Okay. So ano nangyari? Tandaan niyo si Aguirre po, nandun si Aguirre. Tingnan niyo, So ano nangyari? So sabi dito, so isa itong ano, isa itong quarry, 'di ba? Sabi dito, continue natin. Okay. With the help of with the help of police scene of the crime of operative, so SOCO, deputized by CHR,
the De Lima team was able to enter a loud quarry to excavate, 'di ba? So napasok po nila at nakita po talaga nila doon, no? First they found a skull and thigh bone in one of the caves. And then from mass grave, they unearthed bone fragments from several skulls with a gunshot mark. So ibig sabihin nun, may nakita po sila Leila de Lima sa Davao na mass grave. Di ba? Libingan ng mga pinatikok nga po ni Digong. So anong ginawa ni Aguirre? So sabi dito, the confessed DDS team leader Arturo Las Cañas described Aguirre's trip to Davao. At that time, De Lima was there, and after the bones were unearthed, news stories by then had related the discovery. Aguirre from Las Cañas narration in his affidavit submitted to the ICC was in Davao City to do damage control. Yan na. So, nung pumunta, ito para makuha natin yung point, no? Nung pumunta nga po si De Lima doon sa quarry at nakita po nila yung sangkatutak na buto na meron pang mga gunshot sa ulo, pumunta si Aguirre din po doon sa Davao para mag-damage control. So, anong ginawa ni Aguirre? Tingnan nyo, okay? Las Cañas was in the car and other DDS operative to drive Aguirre around town. Aguirre told Las Cañas how to counter the breaking news about the human skeletal remains. Di ba? His damage control was to lie. Tell them the bones was belong to World War II burials. Oh. So ngayon, ang ginawa ngayon dito ni Aguirre, nagsinungaling po sila. Nag-damage control sila. Na ito daw po ay mga libingan daw po ito nung World War II. Oo nga naman, di ba? Logical. May mga tama ng baril, so World War II. Ayos talaga si Bigman eh, no? And then mga kababayan, hindi po diyan natatapos yung kwento natin. So, ang gusto ko lang ipunto dito, no, mayor pa lang si Duterte, masugid na po na taga-sunod itong si Aguirre. Hanggang nung si Duterte po ay naging presidente na. So ngayon, pagpasok po nung Duterte presidency, ang nangyari dito okay. Actually pala, ito pa pala. Okay. Nabalita rin pala ito noong 2016, di ba? Panahon pa ng Hapon, Aguirre says mass grave of extrajudicial killings victim contains World War II casualties. So, nabalita po ito noong 2016. So, pinakita ko lang to just to support na yung support dun po sa article from Vera Files. So, ito na nga, no? So, nung naging presidente nga po si Digong, ito na nangyari, di ba? So, in November 2017, Aguirre Department of Justice cleared from charges Bureau of Customs Chief Nicanor Feldon. Diba, related to the 6.4 shabu shipment that passed through customs and Feldon watch. So, alam niyo ito mga kababayan, no? Si Feldon po kasi siya po yung sa BOC ata, no? Sa BOC. So, nakalusot po yung droga kay Feldon. Walang kasong binigay itong si Aguirre. Nakapagtanggol po ito, no? So, anong nangyari mga kababayan? Imbis na po si Feldon po yung kasuhan, ang kinasuhan po ni Aguirre, si Mark Taguba. Yung nasa Quadcom ngayon. Ayan, no? So, sabi dito, instead, it recommended charges against the tracker Mark Ruben Taguba II and the warehouse Fidel Enchodi. Taguba testified in the Senate that the shipment belonged to the Davao group of Paulo Duterte and Mans Carpio. O, di ba? Nakuha niyo yung point ko mga kababayan. Imbis po na si Feldon po yung kasuhan, di ba? Ang kinasuhan po yung pobreng tracker. Actually, hindi siya pobre. Kasi 3 million a week ang kinikita ni Mark Taguba. So, ayan, di ba? So kasi ito kanina po, napag-usapan na po si Mark Taguba sa Quadcom. Di ba? So, dapat dito, ang susunod po dapat na invitation dapat ng Quadcom, si Aguirre na. Kasi po, si Aguirre po ang nagkaso kay Taguba. Imbis na po si Feldon ng kasuhan. Oh. Di ba? Nakuha niyo yung point ng kababayan. Hindi lang yan, meron pa yan. Oh. Tingnan nyo sabi pa dito In March 2088, Department of Justice dismissed charges of drug trading and conspiracy against Cebu businessman Peter Lim. Oh.
Pati po si Peter Lim po na kaibigan po ni Duterte nasangkot po sa droga, hindi kinasuhan, pinatakas pa kamo. Actually 'no, ang point dito po, hindi po makakatakas itong si Peter Lim kung nakasuhan ng maaga ng DOJ. Kasi Aguirre nga po yung sekretary nun. So sa hindi lang po nakakaalam 'no, si Aguirre po is parang Boying Rimulya ngayon. Kasi Secretary of, Department of Justice, eh. So malupit talaga 'no. So ito meron pa yan dito, eh. Okey hanapin natin, actually meron pa yan dito. So bukod nga diyan mga ka-Streetwise. So ito rin 'no, nangyari din ito nung 2017 naman 'di ba? In June 2017, Aguirre's Department of Justice downgraded charge against the 19 policemen led by Superintendent Marvin Marcos, 'di ba? So from murder to homicide. So ito nga mga kababayan 'no, so ito, eh. So magkaiba po kasi yung murder sa homicide, eh. So ngayon mga kababayan, siyempre mas mabigat na kaso yung murder. So ang ginawa po ni Aguirre 'no, nung pinatigok nga po itong si ano, tatay ni Kerwin Espinosa, tama, oh? Si Kerwin Espinosa, nung pinatigok nga daw po dun sa loob ng kulungan, imbis po na murder, ang ginawa po ni Aguirre is kinasuhan na lang po ng homicide. Dinowngrade for whatever reason, si Wigman Aguirre lang po ang nakakaalam nun. So ayan 'no, so actually 'no, kasi kung ano man yung iniimbestigahan sa Quadcom, regarding nga po sa EGK, eh, kumokolekta po ito kay Aguirre. Kumbaga yung kalokohan po na nangyayari po nung panahon ni Duterte sa EGK, ang palaging nagiging damage control dito si Aguirre. Especially yung nangyari pa dito kay Leila de Lima. 'Di ba nung na-booking nga po ni Leila de Lima yung tungkol nga po dun sa mass grave dun po sa Davao City, and then nung naging senador nga po si Leila de Lima, isa ito sa mga binatikos ni Leila de Lima kay Digong. So ang ginawa po ni Aguirre, kinasuhan po ng sangkatutak na kaso ng droga si Leila de Lima. So ang ending, dismiss po yung kaso. O 'di ba, lack of merit. So ganyan po binaboy ni Duterte at saka especially ni Aguirre ang justice system ng Pilipinas nung sila po ang nakaupo sa puwesto. So ngayon, at least ngayon 'no, kasi ngayon medyo na-connect na natin, eh, yung kay Taguba, papunta na po ito kay Aguirre. Well, sana sa susunod po na hearing ng Quadcom, ma-invite na po itong si Aguirre. So ano bang purpose? Kasi mga kababayan, magaling po mag-interrogate po tulad nga ng sinabi ko kanina, magaling po mag-interrogate itong mga congressman natin. Kung si Colonel Leonardo nga, eh, na matikas 'yan, eh, 'di ba? Napaamin nila, 'di ba? Tapos itong si Ruy Lagarma, na shota ni Digong, napaamin nila. Si Aguirre pa kaya? Kakayanin nila 'yan mga kababayan. Eh, ngayon ano ba nangyari kay Aguirre ngayon? Ang alam ko si Aguirre ngayon ay mayor ngayon sa Quezon Province. So, 'di ba? So kaya 'yan, kaya 'yan. Isipin niyo, ewan ko lang, ano ba, meron bang privilege yung mayor? Kasi isipin niyo mayor kapag 'di ba si Aguirre, si Vitaliano Aguirre mayor. Kapag ito ay nagsinungaling sa Quadcom, puwedeng ipa-contempt ito ni Paduano. 'Di ba, ayan ang trabaho ni Paduano, eh, taga-contempt. So, mako-contempt kaya si Alice Guo na nga, sa Alice Guo nga napa-contempt, eh, 'di ba? Pero sana sa susunod nga po na imbestigasyon, suggestion lang naman, baka puwedeng pasilip itong si Wigman, si Vitaliano Aguirre. Kasi kung napakanta niyo nga yung mga ibang mga personalidad, posibleng kakanta din po itong si Aguirre. At 'pag ito kumanta, sigurado pong nasa ano 'to, nasa tono. So yun mga ka-streetwise 'no, so kayo po 'no, ano pong sabi niyo nga po dito sa article po ng Vera Files. Kayo ba naniniwala ba kayo na malaking tulong kapag si Aguirre po ay napa-invite po sa Quadcom? Kasi patapos na yung Quadcom, eh, 'di ba? Yung Pogo tapos na, eh, 'di ba? Yung isa sa mga, motibo ng Quadcom yung Pogo tinapos na nila, eh. So naka-focus na lang sila sa EGK, sa droga, oo tama, at saka sa human rights, okey. So, patapos na po ito, ano. So, diyan po sa Team Replay siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan pa-share na rin po ng video po na 'to at siyempre pa-comment na rin,
So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.